Maraming nagsisimula sa negosyo na akala nila ang kita ng negosyo ay pera nila. Pero hindi. Ang negosyo may sariling finance yan. Hindi mo finance yung finance ng negosyo. Hey, what's up mga kabisyo? Ang video ito ay tungkol sa mga maling akala sa pagninegosyo. Kaya kung nagbabalak kang magtayo ng iyong negosyo, mainam na panoorin mo ang video ito kasi baka ganito rin yung mga akala mo kaya ka magtatayo ng iyong negosyo. Alright? So, unang maling akala ay madali ang magnegosyo basta may pampuhunan ka lang. Ito yung mga linyang madalas kong naririnig sa mga taong walang negosyo dati. Siyempre, dahil wala din naman akong kaalam-alam sa negosyo noon, kaya ganun din yung akala ko. Pero nung nagsimula na akong magnegosyo, doon ko na-realize na mali pala ang mga paniniwalang ito. Akala kasi ng mga ibang tao, lalo na yung mga wala pang experience sa pagninegosyo, madali lang magnegosyo. Akala nila, paupo-upo lang yung mga negosyante. Akala nila, pakapi-kapi lang. Akala nila, pasingil-singil lang ng pera sa mga customers. Akala nila ganun kadali. Kasi yun kasi yung nakikita nila. Pero ang hindi kasi nila nakikita sa kabila ng mga bagay na yon ay sangkatutak na problema naman ang kinakaharap ng mga negosyante. Hindi nila alam, araw-araw, laging namomroblema yung negosyante kung saan siya kukuha ng pambayad sa upa. Lagi siyang namomroblema kung saan siya kukuha ng pampasahod sa mga tao. At hindi lang yun, marami pa. Yung araw-araw silang pagod, na araw-araw silang gumigising ng maaga, tapos araw-araw na late na silang nagsasara at umuwi para lang ipaglaban yung negosyo. At marami pang mga iba't ibang problema kagaya ng mga taxation at mga government compliance. Yun yung mga bagay na hindi nakikita ng mga ibang tao na wala pang karanasan sa pagninegosyo. Kaya akala nila madali lang magnegosyo basta may pampuhunan. At yun nga ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming nalulugi na nagsisimula sa negosyo Kasi akala nila basta may pampuhunan lang sila, kahit anong negosyo na pasok sa puhunan nila, kayang-kaya na nila. Kaya nung namuhunan sila, nagtayo sila ng kanilang negosyo, doon nila nalaman na mahirap pala. Kaya sila nalugi, kasi hindi nila alam ginagawa nila Kaya yung mga iba, bumabalik din sa kung ano yung trabaho nila. At may mga iba pang na-trauma na sa pagninegosyo, na ayaw nang magnegosyo kasi takot ng malugi. Pangalawang maling akala sa pagninegosyo ay sarili mo ang oras mo o may time freedom ka. Yun ang akala nila dahil sa mga malalaking mga negosyo, hindi nila nakikita yung mga negosyante doon. Ang nakikita lang nila ay yung mga empleyado. Kaya akala nila yung mga negosyante, pakapi-kapi na lang. Akala nila yung mga negosyante, papasyal-pasyal na lang. Pa-relax-relax na lang sa kung saan-saan. Akala nila ganun Ang hindi nila alam, pag nagsisimula ka pa lang sa pagninegosyo, halos wala ka ng time sa sarili mo Kasi lahat ng oras mo, ginugugol mo sa iyong negosyo. Lalo na sa una, na ikaw lahat ang gumagawa sa mga gawain sa negosyo mo, mula pagbubukas ng umaga hanggang sa pagsasara sa gabi. At hindi nila alam, yung mga negosyante, pagkatapos magsara sa gabi, marami pang ginagawa yan Hindi kagaya sa mga empleyado na pagkatapos magsara, wala na silang gagawin. Wala na silang ibang isipin. Kahit yung mga malalaking mga negosyo na hindi natin nakikita yung mga may-ari ng negosyo sa kanilang negosyo, laging busy pa rin yung mga yun. Hindi nga lang natin sila nakikita kasi iba na yung inaasikaso nila. Inaasikaso nila, hindi na yung loob ng kanilang negosyo, kundi yung mga pagpapalaki sa kanilang negosyo. Ang maling akala number 3 ay boss mo ang sarili mo. Na-discuss ko na ito sa nakaraang video natin Kasi ang akala ng mga karamihang walang negosyo ay pag nagtayo ka ng iyong negosyo, boss mo daw yung sarili mo. Pero hindi, joke lang yun. Pag nagnegosyo ka kasi, ibig sabihin, nagseserbisyo ka. Kaya ibig sabihin, may obligasyon ka sa community o group of people na pinagseserbisyuhan mo. Hindi man literal na boss mo sila, pero may pananagutan ka sa kanila Kaya hindi mo na magagawa
lahat ng bagay na gusto mo, kundi dapat gawin mo yung mga bagay na kailangan ng community o group of people na pinagseserbisyuhan mo. Kaya mali yung iba na nagpapakabos sila, na gusto nila sila yung masunod at gusto nila yung mga customer yung mag-a-adjust para sa kanila. Yun ang dahilan kung bakit ang negosyo ay humihina at eventually nalulugi. Kasi yung negosyante na akala niya i-boss niya ang sarili niya, pinagpipilitan niya yung produkto o serbisyo niya na hindi naman yun yung gusto ng customer niya o kailangan ng customer niya. Kaya ang nangyayari, unti-unti siyang nawawalan ng customer kasi yung mga customer, naghahanap sila ng tamang produkto o tamang serbisyo. Kaya kung pinagpipilitan mo yung serbisyo o produkto mo na hindi naman yun yung kailangan ng mga customer, ay eventually, mawawalan ka ng customer at malulugi ka. Kaya wag tayong magpakabos. Tignan natin kung ano yung mga needs o problema ng mga customer o yung community na pinaglilingkuran natin at doon tayo mag-focus. Yun ang solusyonan natin. Maling akala number 4 ay dahil akala mo'y boss mo ang sarili mo, ay magbubukas ka sa mga araw at oras na kung kailan mo lang gusto. Mali yun. Pag nagnenegosyo ka, kailangan dapat mag-set ka ng araw at oras ng pagbubukas at pagsasara mo sa negosyo mo. At dapat maging consistent ka doon. Kasi hindi pwede na nagbubukas ka lang sa mga oras na gusto mo. Kasi malilito yung mga customer mo Siyempre araw-araw ka nilang nakikitang nagbubukas ng 7:00. Tapos dumating ang isang araw na yung customer mo pumunta doon dahil nakikita kang nagbubukas ng maaga, kaya maaga rin siyang pumunta doon sa store mo. Inabutan ka niyang nakasara. Kaya siyempre ang mangyayari, maghahanap na ng ibang service provider yung customer mo. Tapos 'pag hindi na niya kailangan yung serbisyo mo, saka ka niya nakikita ulit na nagbubukas ng maaga. Malilito yung mga customer Hindi nila alam kung kailan sila dapat pumunta dun sa store mo at kung kailan hindi dapat sila pumunta. Yun ang ginagawa kasi ng mga iba Akala nila, porket walang customer ng umaga, tinatanghali na silang nagbubukas. Mali yun. Kung mapapansin nyo, yung mga malulupit na negosyo o yung mga malalaking kumpanya, hindi nila ginagawa yon. Kahit wala silang customer, consistent pa rin silang nagbubukas sa araw at oras ng schedule ng pagbubukas nila. Hindi yung nagbubukas lang sila sa mga araw at oras na gusto nila. Tingnan nyo yung mga clothing store sa mga malls. Kahit walang customer, nakabukas sila araw-araw At nagsasara sila hanggang sa oras ng pagsasara nila kahit walang customer. Hindi yung porket walang customer, magsasara ka na ng maaga. Mali yun. Kaya kumukonti ang customer ng mga ganong klase ng negosyo na nagbubukas na lang sa mga araw at oras na gusto nila, ay syempre, hindi alam ng mga customer kung kailan sila pupunta at kung kailan hindi sila pupunta. Kaya ang nangyayari, pag may mga kakompetensya kang araw-araw nagbubukas, syempre, doon sila pupunta. Kasi alam nila na araw-araw nagbubukas yung kabila. Kaya alam nila na anytime, pwede silang pumunta doon. Hindi kagaya sa store mo na hindi nila alam kung nakabukas ka ba o hindi. Kasi mahirap nga naman yung magbibiyahe ka pupunta sa isang store tapos hindi mo alam kung bukas ba o hindi. Tapos may pagmalapit naman na nakikita mong laging nagbubukas, siyempre doon ka na sa laging nagbubukas, di ba? Kaya ganon, consistency. Yun ang isa sa sekreto sa pagninegosyo. Maling akala number 5 ay pera mo ang kita ng negosyo. Maraming nagsisimula sa negosyo na yun ang pagkakaalam nila. Na akala nila ang kita ng negosyo ay pera nila. Pero hindi. Ang pera ng negosyo, ang kita ng negosyo, pera ng negosyo yan. Ang negosyo, may sariling finance yan. Hindi mo finance yung finance ng negosyo. At kung nagtatrabaho ka sa negosyo mo o ikaw ang nagpapaandar sa negosyo mo para may pera kang pantustos sa mga pangangailangan mo, dapat sasahod ka. Pasahuran mo yung sarili mo. Ganon ang negosyo. Hindi mo pera
yung pera ng negosyo. Kinita ng negosyo yan, kaya pera niya yun. At papasahurin ng negosyo kung sino man yung mga nagtatrabaho para umandar yung negosyo. Kaya kung halimbawa ikaw na may-ari yung nagpapatakbo sa negosyo, edi siyempre pasahurin mo yung sarili mo. Yung tira para sa negosyo na yun, pera na ng negosyo yun. Para pag kailangan ng negosyo mag-expand o gumastos sa mga equipments, may pera siya na gagamitin. Hindi yung kinuha mo lahat ng pera ng negosyo mo, tapos pag kailangan mag-expand, wala ka nang pag-i-expand. Kasi pinang-happy-happy mo na yung pera ng negosyo mo eh. Tapos pag may mga machine o mga equipment na kailangan bilhin sa negosyo, namomroblema ka na naman kung saan ka kukuha ng pambili. Kasi ginastos mo na eh. Kasi akala mo, pera mo yung pera ng negosyo. Yun ang kadalasang ginagawa ng mga karamihang nagtatayo ng negosyo. Kaya kung magtatayo ka ng negosyo mo, itrato mo yung sarili mo na empleyado sa iyong negosyo. At sasahod ka, sasahod na kung ano yung ginagawa mo sa negosyo mo. At syempre sa simula wala pang income ang negosyo eh. Ay syempre, tiyagayin mo pang hindi pa sasahod. Palakasin mo muna yung negosyo mo para lumaki yung kita ng negosyo mo para may pampasahod ka sa sarili mo. Alright? Hanggang dyan na lang muna. Yung mga iba, marami pang mga ibang maling akala pero syempre, itutuloy natin sa mga susunod pa nating mga video dahil syempre inaantok na ako at kailangan ko na rin magpahinga. Kaya ayun mga kabisyo, hanggang dyan na lang muli. Abangan ang part 2 o susunod nating mga video. Salamat sa panonood. Bye!